candidate, lalong-lalo na pag presidente ang pinag-uusapan. In fact, Mitra lost. Mitra Laws. Kaya nga doon ako natuto kasi nung nililigawan ni FVR at saka ni Mitra si Ling Fernan para maging vice president, ang inisip namin, pati ako, I'll admit, yung machinery ng LDP. Aanim lang yata o 7 ang congressman ni FVR. Lahat LDP, no? So parang mas sigurado tayo dito. But I learned the lesson there. And that was also brilliantly the star of the show actually in 1992 was not FVR nor Mitra nor Danding. It was Miriam Defensor Santiago. Walang partido, bagong sibol na partido, walang leader, di ba? Dalawa, tatlo yata yung leader. Pero she almost made it. And in fact, sinasabi nga ng iba, she really made it. No? Nandinaya siya. Siya. So, yun dun ako, mula noon, I've always believed that it's the message of the candidate for president. No? Of course, hindi naman niya minura yung person ng Pope. Di ba yung ano niya? Kasi na-traffic nga siya, no? Na hindi siya makaabot sa airport para sa flight niya sa Davao. No, pero nagulat ako, no? The following day, meron kaming meeting na the small group. Sabi ko, medyo Tame down. Medyo konting atras, konting apology na dahil alam ko hindi ka naman mag-a-apologize. Pero medyo i-explain mo in a nice way. Hindi ganun Binalata na naman niya, no? But yun na nga, pag destined ka, ayun na, no? So this is another example, katulad po ng sinasabi nyo, first experience nyo, na hindi porke may makinarya ka or may pera ka. So nangyari po ulit kay PRRD. Yeah, actually, I started off, in fact, I'm writing a book. It's almost finished. Oh, Kasi, okay. I had been part of 7 presidential campaigns, starting with Cory Doy, no? Kasi nung nasa US ako, nagkausap kami ni Ninoy Aquino and he asked me, pag bumalik ka naman sa Pilipinas, tulungan mo yung opposition, which at that time was led by Doy Laurel, yung Unido. So that's how I got into politics. Wala naman di naman ako political science graduate or So that's how I started. Cory Doy nanalo. Pagkatapos natalo nga kay Mitra, ang nanalo si FVR, no? Pagkatapos si Erap, nanalo si Erap. Pagkatapos ni Erap, 'di ba, natanggal nga sa EDSA 2, no? Si Ping Lacson, kinuha akong campaign manager para sa senador. And when he ran for president in 2004 against FPJ and GMA, President GMA, ang campaign manager namin noon was Ronnie Zamora, no? And then ako ang assistant campaign manager and spokesperson of that campaign. So talo na naman 'yon. Pero nakabawi ako kasi noong 2010 si Pinoy ang tinulungan ko, no? And nanalo si Pinoy followed by Duterte. So 4 yung panalo ko, 3 yung talo, si Mitra, Ping Lacson, then lately, noong 2022, si Isko Moreno. So, 4 wins, 3 losses. Lamang pa naman ng isa. Kayo rin po pala ang nag-ano kay Senator Ping. Oo. So, ano mo masasabi nyo ngayon sa kalagayan ng Senado? Katulad nung, kasi ako talaga, Sir Lito, very disappointed ako kay, Senator Ping. Kasi dati sobrang bilib ako dyan Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain pag ganyan, no? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan Pangalawa, kako,
introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian doon sa mga naghihintay sa airport, no? So, wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, doon sa mga ganon, no? Kaya, what do you think, why he changed? I don't He know. just got old. Tumanda, si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. Yeah. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yon dahil matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman Lito, na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Sabi yun? paano ho nangyari yung usapan Let me tell you the story there, no? Yun. Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yun. Ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero Brad ko sa pero, Sigma. oo, sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, Oh, no? my friend. Yeah. So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap ng kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulput-sulput siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni Senator, sinabi daw nung mga participants, kaya
kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 sa age biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong do sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin si Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, naka-meeting ko, si Speaker Boji tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan. At so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon Sampo, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, incumbent isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi kung minsan nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So,
bakit? hindi niya diba? sinabing, Bakit? "Wag niyo Oo. ikwento." At wala siyang sinabing privileged communication to, wag niyo atin-atin lang ito, Yeah. wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang parang intentional leak, no? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya that's all kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ng source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi correct. lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako dun sa sinabi niyang 50 years old itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na ganon. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he would not be, he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election, first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court. And so he was allowed to be proclaimed as senator. So, kitang-kita mo, si Presidente Marcos, talagang para sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpo-qualify si Ninoy. Oo, correct. No? So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. No? Kung ano. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Oo, inamin na pala. Kung pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves said. At saka, Chair Lito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low. And his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM Gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng manalo. Na siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talaga ang ibig sabihin dyan, talaga napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. Pag ginawa nyo yan, talagang mga walang hiya kayong kakapal nyo. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon election. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo para walang eleksyon. Sinasabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo,
Gusto nyo pa, kayo mag-i-extend kayo ng term ninyo at si Bongbong mag-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. O, sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term nag-a-apply sa incumbent? Kaya yun, napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na capable kayo na gawin yan sa taong bayan. Commissioner. Kaya, hindi yan haka-haka dahil inamin na nila, di ba? Inamin na nila Commissioner na Bing, pinag-usapan. Commissioner Bing, ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador at ng congressman, hindi ko sinama yung presidente. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy dahil sinabi niya na nagpe-prepare siya ng video presentation. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Tapos tinanong ko siya. This was about 5 days before Monday. Last week, mga Thursday ata yun or Wednesday, sabi niya magpi-privilege siya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend ng amiendahan din na yung constitution. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Correct, So yun yung dahilan kung bakit siguro sinabi niya yung presidente rin. At ang kanyang privilege speech ay pina-strike out from the record ni Risa Ontiveros. At saka ako, nagtataka lang ako na how aggressive they are, no? Kasi nung nagsasalita, yung presentation naman ni Senator Amy, hindi naman niya sinabing lahat. Actually, sinabi niya nga kung sino yung nag-meeting. Hindi niya sinabi na si Senator Mig Zubiri, hindi niya sinabi si Risa Hontiveros, hindi niya, basta sila Kiko, wala siyang binanggit na pangalan nila. But rather, si Senator Soto lang, at saka, yun nga, si Speaker Bogie D, no? And iba pa. Doon ako na talagang, to nangyari? Parang lahat sila nag-react ng todo-todo. Siyempre, defensive na sila. Oo, Kasi yun dyan yun. ngayon sa Senado, ang tingin ko dyan, the line has been clearly drawn. Huwag na kayo mapa-ekis-ekis pa kung sa mga sword speaks pa. Wala nang itsosan. Sa totoo lang, it's a war. You have declared war on each other. Hindi, tsaka Mama Bing, nakakaano kasi yung sitwasyon na tama yun, normal na nagkakaroon ng palitan, di po ba, Chair Alito? Ang nagiging nakakagulat lang is how they reacted nung bigla silang Personal, napalitan. no? Super personal. Napaka-personal, At araw-araw talaga meron silang sinasabi to the point na sinabi nila na bumaba ang credibility at integridad ng Senado dahil napalitan. Kaya alam mo, doon ako sobrang disappointed. Kasi sa totoo lang, ang pinaka nagpababayan, for me, akin to, is dahil hindi nila tinatapos ng maayos or iniimbestigahan ng maayos ang flood control scam projects. Kaya Iniiwasan. doon nasira si Ping Lacson Yes. Sa akin lang Doon nasira na nagduda ng mga tao na nag-compromise si Senator Ping Lacson. At yan ay isang kababalaghan kung sa Tagalog pa. Actually, Mama Bing, even if you see my post ng bagong upo niya, tapos diba, siya nag-start 67 congressman na kasabwat. Fan ito ni Ping Lacson si Cathy Binag Oo, so nung nag-uumpisa yung pinost ko pa. Ping Lacson for President. Yung pa talaga, yung nag-post pa ako na, this is so exciting. Sigurado ako na talagang paglalaban ni Senator Ping. Kaya nagkaganito, ako na ngayon yung number 1, isa sa matitinding critic. Kritiko. Dahil nasasaktan din ako. Dahil yung naniwala ako na maninindigan siya para sa bayan. Ngayon na siya, hindi ko maintindihan. Baka dahil kasi retiring na siya, Cathy. Sinabi niya na magre-retire na ako. Pero, sabi niya. Kaya siguro, alam mo, yung behavior ng tao, nagpapalit talaga yan. Pati siguro yung kanyang mga
principles, pag medyo they get older, I have a joke actually. Why daw these men are now a lot of, I'm not saying all a lot of old men are sexual harassers. Yan. Kasi nga, when they are older, they lose it. They lose it. Yan. Joke lang yan, okay, magagalit sa akin. 52% ng mga fans ko, mga lalaki. Mother, eto pa. Pero when you try to think about it po, Chairman Lito Banayo, no? Katulad ng sinasabi nyo, yung pag na-analytica din ninyo, yung katulad ng sinabi nyo na hindi kayo binigyan ng senyales ni Senator Ping Lacson na pigilan or wag sabihin, wag nyong ilabas to. Na confidential. Oo. So, alam mo, when you try to think about it, way din niya na nagbibigay din siya ng senyales sa taong bayan na may possibility na may ganito, whether magiging totoo o hindi, malay nyo, ayaw din niya talaga. Plan B ng Yes. BBM Gang. Ang amendahan ang konstitusyon. Yan, opinion ko yan ha. Amendahan ang konstitusyon para ma-extend ang term ng mga congressman at mga senator, kuning-kuning lang. Pero ang totoo, ang gustong extension,